Ito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, so magandang gabi po sa inyo. Nandito naman po ang ating programang Manibela ng Masa on the go. Ngayon po ay Martes, January 28. Ayan. So bukas, January 29, kung hipachay. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, binabati ko po kayo ng magandang gabi. At ngayon po, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:17. Ayan, so magkakaroon po tayo ng programa. At tayo po ay tatalakay ng iba't ibang kwento ng buhay at iba't ibang balita araw-araw. Okay, mabilog, binigyan ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. China nag-deploy pa ng barko sa Zambales. Ayan, ito, lukuhan na po ito, no? China nag-deploy pa ng barko sa Zambales. Ayan, no, di ba? Palapit ng palapit. Mrs. dalawang anak, kinatay ng adik na mister. Ito, dapat po itong dalhin po sa West Philippines. Korte kay Daryl Yap, teaser ng Pepsi Paloma alisin. Ay ba? Knock-out si Daryl Yap. 6 na taong gulang, bugbog sarado sa nanay ng kalaro, critical. Ayan. Sunog sa Quezon City, senior citizen, patay. DOJ, inatras. Dingbasya cases versus Garin at dalawa pa. Ayan, ito pong Dingbasya na ito, medyo matagal-tagal na po ito, kaya doon po sa mga kaso na talagang natatagalan, sana naman baka naman ayusin nyo na po ang takbo ng mga kaso na yan dyan. Ayan, general sa 6.7 billion shabu, sumibat na ng Pinas ayon sa PNP. Nakalabas na ng bansang isa sa dalawang police general na sangkot sa umabot sa 990 kilo ng shabu na may halagang 6.7 billion. Ito naman ang kinumpir ng Philippine National Police, PNP, kaugnay ng raid noong October 2022 sa Maynila. Ayon kay Police Regional Office Trade Director at concurrent PNP spokesperson Police Bridge General Jean Pajardo, Enero po nung nakarang Enero pa nakalabas ng bansa ang hindi pinapangalanang general.
Sa kasalukuyan, siya na pulis na sangkot sa kaso ang nanatiling at large kung saan 4 ang aktibo, 3 ang retirado, 1 ang nag-resign at 1 naman ang na-dismiss. Habang nasa 20 ang nakakulong kung saan 10 sa mga ito ay hawak ng arresting units, siyam ang mga nasa PNP Custodial Center at 1 ang nasa Manila City Jail. Ayon kay Fajardo, hinihintay na lamang ng PNP ang prosecution na humihiling ng whole departure or order laban sa iba pang mga pulis na at large upang hindi na makalabas ng bansa. Tiniyak ni Fajardo na nakatutok sila sa kaso alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel, lalo na't nagkakapikto na ito sa imahin ng PNP. So kilo-kilo, napakarami nito, ano? Kulang-kulang 100, kulang-kulang 1,000 kilo ng shabu ang pinag-uusapan dito, 990. Talagang marami po ito. Parang ayaw ko na pong talakayin ang ganitong usapin na bulto-bulto ng droga at ang involved po ang mga men in uniform. Di ba kasi yung mga nakasuhan, nasangkot, namatay dahil sa droga, sila po ay sa panahon ni Pangulong Duterte, kita nyo na po hanggang ngayon malaking issue pa rin po ang tungkol dyan. Pagkatapos 2022, ipanahon na po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos. At yun po batay na rin po sa mga ebidensya na ipinapakita, talagang kitang-kita naman kung paano sabi nga po nila kung paano manipulahin yung pong kilo-kilo ng shabu na naganap dyan po sa lugar ng Maynila noong October 2022. Di ba talagang mabigat po ito? Sabihin natin na nakakadismaya, pero mabuti na lang po ang ating mga PNP official naman ay porsigido na kasuhan, panagutin yung kanilang mga kabaro, dahil yun naman po talaga ang dapat. Naalala ko tuloy yung isang opisyal ng PDEA dyan po sa Southern, dito sa Southern, na kung saan siya po ay na-operate din po ng mga tauhan yata ng PDEA, at nahuli mismo doon po sa headquarters ng PDEA. Na talaga naman sabi nga po nila, involved din po doon sa bintahan ng droga. Ay tila hanggang ngayon, wala na po ako nababalitaan kung ano po ang development doon. At naalala ko rin po, yung pong mga nasa Barangay PDEA Drug Watch List na nakatala. At dito po sa lungsod ng Parañaque, alam po natin na marami pong mga nasa PDEA Drug Watch List na yung pong mga drug poser, hindi po sila nakikipag-cooperate sa mga barangay official. At ang yung iba naman tila patago-tago lang. At ang nung matapos ang termino ni Pangulong Duterte ay nagbago na po yung pamamaraan sa usapin ng ipinagbabawal na droga. So hindi na po natin alam kung ano na po ang development doon sa mga nasa PDEA Drug Watch List hanggang sa kasalukuyan. Opo, pero yung Republic Act 9165, yung pong sa declaration ng Barangay Anti-Drug Abuse Council ay tuloy-tuloy pa rin, pero hindi na po kasing init noong mga panahon ni Pangulong
Rodrigo Duterte. At ang mabigat po rito, sanga-sanga ng nagsilabasan, na bla bla bla, parang nababaliwala na po yung hirap, sakripisyo na isinagawa ng mga taong gobyerno, yung isinagawa ng ating mga men in uniform, yung pong isinagawa ng ating Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, dahil nagbago na po ang lahat sa kasalukuyan. At bagamat tuloy-tuloy pa rin po ang usapin sa pinagbabawal na droga, pero hindi po katulad dati na yung po mga drug poser, mga drug user ay tila alas 9 pa lang ng gabi nagtatago na. O dahil kapag sila ay hindi magtago, di ba baka pagdating ng umaga sila po ay nakatuwangwang na. Di ba? So marami talaga. Alam po natin na marami talaga. Kaya sana dito po sa usapin ng droga na to sana maging malalim po ang talagang ubod na po ito ng lalim. Kaya lang naalala ko rin nung 70s or 80s napapanood na po natin ito sa sine na yung tinatawag na mga drug lord ay iba't ibang uri ng tao. Nasa private individual, nasa men in uniform, nasa men in politics, o ano pang uri ng grupo na di umano sila po ay nagpapatakbo sa negosyo ng droga. Parang bigas din ba ito? Na hanggang ngayon hindi po nagagawa ng paraan kung paano masugpo ang katiwalian sa usapin ng kalakaran sa bigas, sa mga pangunahing bilihin, sa mga smuggling, at ganoon din po sa usapin ng kalakaran sa usapin ng droga. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:53 na ng gabi. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, Mr. Chairman Patalastas, please. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, talaga naman at okay po ang ating yung station program, Manibela ng Masa on the go. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo at tayo po ay tatanggap ng ulat mula po sa ating reporter dyan po sa lugar ng Pasay. Aba Pascua, pasok! Para sa detalye ng mga balita, Palasyo nagtalaga ng bagong PCO, USEC. Nagtalaga ng si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong Undersecretary ng President Communication Office o PCO. Si Joriet Aquino ay tinalaga bilang bagong Undersecretary for Administration, Finance and Government-Owned
and Controlled Cooperation ng Presidential Communications Office. Papalitan ni Aquino si PCO Undersecretary Cherbet Karen Marait. January 23, 2025 nang lagdaan ni Pangulong Marcos ang appointment paper ni Aquino. Ayon kay PCO, Acting Secretary Cesar Chavez, dati niyang technical staff sa Department of Transportation si Aquino. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Mga scholars sa Cebu, inayudahan ni Bongo. Muling iginiit ni Senator Christopher Bongo ang kanyang buong suporta sa kabataan at sa kanilang edukasyon sa isang mensahe sa pagtitipo ng mga mag-aaral sa kolehiyo mula sa Cebu Technological University, San Francisco Campus sa Cebu. Edukasyon ang susi sa mga magandang kinabukasan at ang kabataan natin ang pag-asa ng bayan at magiging pinuno ng ating bansa, paalala ni Go. Si Senador Go ay pakipag-ugnayan sa Commission of Higher Education o CHED ay naghandog ng scholarship sa mga mag-aaral mula sa Cebu Technological University sa pamamagitan ng Tulong-Dunong Program o TDP. Layunin ng CHED na TDP na tulungan ang mga karapat-dapat na Pilipinong mag-aaral sa pagkamit ng kanilang pangarap alinsunod sa misyon ng pamahalaan na magbigay ng inklusibo at di kalidad na edukasyon. Sa kanyang mensahe sa mga scholar, binigyang diinigo ang kahalagahan ng edukasyon at hinikayat ang mga estudyante na mag-aaral ng mabuti dahil kinakatawan nila ang kinabukasan ng bansa. Kinilala niya ang dedikasyon ng mga scholar. Sa inisyatiba, may kabuang 45 scholarship din ang nakatanggap ng iba pang anyo ng suporta mula sa malasakit team ni Senador Go. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Tuloy-tuloy lang po. China nag-deploy ng barko sa Zambales. Kinipirma ng Philippine Coast Guard o PCG na sa halip ay na umalis magpadala ng Chinese Coast Guard o CCG ng backup vessels o karagdagang barko sa karagatang sangkop ng Zambales nitong weekend. Ayon sa PCG, namataan nila noong linggo ang CCG o 3304 di kalayuan mula sa CCG 3103 na nakapagposisyon may 90 hanggang 100 nautical miles mula sa dalampasigan ng Zambales. Mula rito sa Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Bela na Masa On The Go. Okay, so maraming salamat diyan kay Aba Pascua mula po sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at bago po tayo magpatuloy, regards po natin yung pong ating mga kaibigan na nasa online. Ito pong si kaibigan natin, ito pong si Noli Clapino Ferrer, and of course, ito pong ating kasama sa Public Information Office na ito pong si Arvin Abatalanebra. O talagang yung pong profile nyo, talagang regards ko po kayo, yung buong team ng sit-up ng ating sound system naman, regards ko po kayo, and of course the Public Information Office of the City of Parañaque. So doon po sa ating mga kaibigan at lilinawin po natin na bukas ay holiday, January 25 dahil Chinese New Year, ano. O, kaya kita nyo na po, sineselebrate po natin yung Chinese New Year bukas, pero yung balita mula kay Aba Pascua na di umano, yung pong mga barko ng China, ng Chinese, ay pumasok dyan po sa bandang Zambales na supposed to be dapat, hindi nila dapat gawin yan dahil sila po ay ating kaibigan naman, di umano, ating kakampi. Opo, kaya lang ang nangyayari, tayo po ay nakikipagkaibigan sa kanila, tayo po ay sumusunod sa kanila, tayo po ay nakikisama sa kanila, pero sila naman ay inaabuso tayo.
Parang sinabi nila na kaibigan kita. Basta sumunod ka lang sa akin. Kaibigan kita, basta sumama ka sa akin. Kaibigan kita, basta ang gagawin mo, pabor sa amin. Naloko na. Di ba katulad po ng kagamitan ng Amerika na nandito po sa ating bansa, dahil gagamitin nga po ito sa tinatawag na balikatan, ay umaangal daw yung pong China dahil nandito po sa ating bansa, nasa ating teritoryo. So, gusto nila palisin yung mga kagamitan na yan. Ayaw nila na may ganyan dito sa Pilipinas kasi kapag tayo po ay biglang nilusob ng mga inutil na yan, kapag tayo ay binanatan ng mga yan, baka oras lang, nagkanda windang-windang na tayo. Di ba? Nagkanda windang-windang na po tayo kasi sila ay kasado na yung pong pulo o yung artificial land dyan sa lugar ng West Philippines napakalaki na. At sinasabi nga po nila na yung po ay talagang military basis na kung saan yung po ang mga pangmalakasang depensa o pangmalakasang kagamitan ay nandiyan na po sa karagatan. Po, mabigat po talaga nangyayari. At inuulit po natin na ang China ay sinasabi nga po na kaibigan o sabihin po natin na talagang sa usapin ng negosyo, sa usapin ng komersyo, sa usapin ng diplomasya ay kasama po natin. Pero ang problema, kaibigan na mapaglamang, kaibigan na abusado. Iyon po ang dapat yan. Di ba? So sana po magkaunawan po tayo na sana ingat-ingat po tayo sa galawan ng mga China na yan dahil baka pag gising natin sa isang iglap, tayo po ay nangyari na yung sinasabi nila na Philippines is the province of China. Mabigat po yun. Okay, sa tuloy-tuloy na po tayo. Regards din po natin ito pong si Aba Pascua. At ganun din po itong si Rakniba. Aba, Naba. Hasang-hasakan at aba talaga na. Thank you so much. And of course, Leto Albus. At yung pong ating si Romel Kumita. Ba naman? So, walang tayo. Hindi naman, hindi rin po maganda na tayo po ay mag-rebuild Bagkos tayo po ay tulungan natin ang gobyerno na talagang ang isang bansang katulad natin, yung pong internal problem, lalong-lalo na po doon sa mga local terrorists natin. Katulad po ng, sabi nga po, katulad yan po sa lugar ng Mindanao na marami pong hindi pa talaga nagpapasakop sa atin. At saka yung talagang tinatawag na CPP-NPA, yung po ay mga local natin na total, hindi po talaga nakatulong ito dahil hanggang ngayon, yung pong okupado na mga kalaban ng ating gobyerno, masyado pong mahina o masyadong mabagal ang pag-unlad ng lugar kapag may mga terorista. Opo, kaya sana yung pong kalaban ng ating gobyerno na kapwa po natin Pilipino, sana mas maganda na makipagtulungan na po sa ating gobyerno. Kasi ang gobyerno, wala naman pong ibang ginagawa, kundi tumulong sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan naman. Yun naman po talagang totoo niyan, di ba? Opo, katulad ng problema dyan sa Mindanao, akala natin nabigyan na po ng solusyon. Opo, pero may mga grupo pa rin na, sabihin natin na maaaring sinasamantala nila yung mga greases o yung mga material o sabihin po natin mga resources ng ating gobyerno. Opo, pagkatapos may sarili po silang agenda. So mabigat po yun, hindi po maganda. At ganoon din po yung panawagan natin sa mga New People's Army, yung mga miyembro, panahon na po ngayon ng digital.
Panahon na po ngayon ng computer, sinasabi nga po natin na yung pong hakbang sa usapin ng terorista, sa usapin ng pakikipaglaban sa gobyerno, ay tila hindi na po talaga tugma kung kayo naman po ay pare-pareho tayong mga Pilipino. So, mabigat po ang ating problema dahil sinasabi nga po natin na yung pong China ay malinaw naman na inaano na po tayo. Hindi na tayo masyado nire-respeto. Wala na talagang respeto yan kung tutusin. Kaya lang, ang Pilipinas nga po ay wala naman magawa ang ating gobyerno dahil sa usapin ng power, wala naman talagang binatbat ang Pilipinas. Pero, ang pagkakalam natin, may mga ibang bansa, katulad po ng Malaysia, katulad po ng Taiwan, ano pa bang pumapalag sa kanila, na hindi nagpapabuli, hindi naman nila binabanatan. So in short, dapat siguro na ang ating gobyerno, bawasan na yung masyado po tayong mabait sa kanila. Puro reklamo, puro tayo idudulog sa ICC, idudulog sa International Court. Wala pong masamang idulog, basta importante tayo naman yung pong gustong kumampi sa atin, yung pong lahat ng kakampi ng Amerika, hikayatin na natin na tumira na po dyan sa lugar ng Zambales. Di ba? Tumira na po sila doon. At yung pong mga pangmalakasang armas ng ibang bansa, katulad ng Japan, Australia, Amerika, at saka yung iba pa na ating kakampi naman, hikayatin nyo na po na magbitbit na sila ng mga pangmalakasang gamit dito po sa Pilipinas. Dami-damihan nyo po dyan sa may bandang Taiwan, sa bandang malapit sa China. At yung pong sa lugar naman ng Tawi-Tawi, punuin nyo na po yan ng pangmalakasang armas. Pwede ba yun? Kasi ganun talaga hindi tayo lalaban. Tuluyan naman po tayong bubulihin. Tuluyan po tayong sasakopin, unti-unti. Di ba? Kasi yung pagpunta ng malalaking barko na yan dito sa ating bansa, sa ating lugar, sa Zambales, ay isa na pong pang-abuso talaga yan kung tutusin. Sana maging maliwanag na tayo po ay dapat magkaisa laban sa ginagawa ng Chinese government diyan po sa usapin ng West Philippines at iba pang bahagi ng ating bansa. Yun na lang po siguro ang magandang usapan. Huwag na po tayo masyadong wag na po tayo masyadong sumunod sa kanila. Dapat sila ang sumunod sa atin. Dahil kita nyo, pinag-uusapan natin yung tungkol sa West Philippines. Samantalang ang Pilipinas ay may holiday pa dahil po doon sa Chinese New Year na bukas gaganapin January 29. Kaya wala po tayong pasok yung sa gobyerno. Ganon kabait ang ating gobyerno. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Certificate of Candidacy ng Mayoral candidate sa Tayum Abrak, ikinansila ng COMELEC. Baguio City, kinansila ng First Division ng Commission on Election COMELEC ang Certificate of Candidacy COC in Tayum Abra Mayor Bet Lina Elite Alcantara, Quezon dahil sa kakulangan ng tinuturing record time sa kanyang pamamalagi sa bayang ninanais niyang mapangasiwang bilang alkalde. Batay sa COMELEC resolution na binaba noong Enero 23, taong kasalukuyan, bigong mapatunayan ni Quezon ang required residency o pamamalagi nito sa bayan ng Tayum bago ang kanyang paghain ng Certificate of Candidacy para sa May 12, 2025 national and local elections. Ito ang naging hudyat sa pagkiling ng komisyon sa petisyong inihain ni Jomar Castillo, residente ng Tayum sa basihang nilabag ni Quezon ang material misrepresentation ng isinulit nito ang period of residency Tayum sa 4
taon at 4 na buwan hanggang sa araw bago ang halalan. Nakasaad sa resolusyon ng 2nd Division ng COMELEC na taliwasan na naging pahayag ng respondent sa kanyang COC na napatunayang hindi ito na malagi bilang residente mula nang umalis ito patungo sa Maynila at doon naninirahan. Binigyan din ng petisyon ni Castillo na kapag rehistro lamang si Quezon bilang botante noong Marso 20 taong nakalipas na taon dahil sa paghahay nito ng petition for exclusion mula sa listahan ng mga permanenteng botante noong August 21, 2024 kontra sa Quezon na kinatigan ng 2nd Municipal Circuit Trial Court or MCTC tayong pinarumbya abra noong September 4, 2024. Nagaya naman ang apila si Quezon noong September 10, 2024 sa Regional Trial Court or RTC Branch 58 Bukay, Abra kung saan binawi ang desisyon ng MCTC noong October 1, 2024 at muling na-reinstate ang kanilang pangalan sa permanent list of voters ng Tayum. Noong October 13, 2024, nagaya ng petition si Castillo sa tanggapan ng COMELEC First Division sa layuning makakuha ng denied due course to a conciliation of COC in Quezon. Pinag-uusapan natin yung tungkol sa mga COC na yan. Di ba? Medyo mabigat ang nagiging labanan sa COC na yan. Opo, kasi kung ang paninirahan mo ay kapos nga naman, may required na batas po dyan ng COMELEC. At saka, kung very short naman yung paninirahan mo doon, di lamang ng iyong kalaban. Di ba, kapag ikaw ay nanirahan lamang doon na 6 na buwan o 1 taon, pagkatapos yung kalaban mo ay dati ng politiko, nanungkulan na, lamang ka na in short. Kaya, kung may maganda ka nang nagawa, doon sa bayan mo, dapat pabayaan mo na lang siyang tumakbo bilang congressman o kung anuman ang kanyang tinatakbuhan kasi lamang na lamang ka na sa tindig. Ngayon, kung ikaw ay halal ng taong bayan na wala kang ibang ginawa kundi magpasarap-sarap sa posisyon, wala kang ibang ginawa kundi kumurakot, wala kang ibang ginawa magpayaman, wala kang ibang ginawa man-checks, wala kang ibang ginawa matulog lamang habang ikaw ay nasa serbisyo, pagkatapos may nagkandidato na bagito dyan po sa inyong lugar, ipapadisqualified mo pa, mukhang something wrong. Di ba? Kasi kung ako, dati akong mayor, dati akong congressman, na ako po ay nanunungkulan na ng 6 na taon, 10 taon, 15 years. Pagkatapos may biglang lilitaw na kalaban ko na kulang pa nga ang residence niya, kulang pa ang kanyang paninirahan doon sa lugar ko, siguro pabayaan ko yan. Sasabihin, sige, magkandidato ka para may kalaban naman akong matatalo lang. Di ba ngayon, kung ikaw natakot doon po sa bagitong kandidato, yung bagitong naninirahan doon sa inyong lugar, natakot ka, something wrong, may problema ka. May problema ka. Di ba dito po sa Metro Manila, may ganyan din issue di ba may ganyang issue na baguhan. Sabi nila, baguhan lang daw na naninirahan. Tumakbo. Ngayon, yung 20 years, 30 years ng nanunungkulan, kutput siya. Dahil parang nangangamba na baka yung 30 years niyang panunungkulan, baka masilat nung bagitong bago lamang doon sa kanyang lugar. Kaya siyempre kapag matalo ka nung bagitong politiko, kapag matalo ka nung bagitong residente ng inyong lugar, ng inyong bayan, something wrong talaga yan. Kaya ang hamon ko, doon po sa mga matatagal ng nanunungkulan, para hindi po kayo mahalata,
kapag may bagong politiko dyan na nagkakandidato, na alam nyo naman na bago lang naman yan pagkatapos ikaw ang tagal-tagal mo ng nanunungkulan, palabanin mo na para, sabi nga po noon, yung laban doon po sa Bagito versus Veterano. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Magkaangkas, sinitas sa trapiko, nalaglagan ng Siabo Teklo. Cavite, dalawang lalaki na magkangkas sa isang motorsiklo ang arestado makaraang malaglag ang dala nilang iligal na droga matapos silang sitahin sa patrolling checkpoint dahil sa walang suot ng mga helmet kahapon ng umaga sa kahabaan ng Barangay Anabo 2, Emos City, Cavite. Kinilala ang mga suspect na sina alias Neka 43 at alias Archie 44, kapwa residente ng Alapan, Emos City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Che sa Ulog, alas 10:20 ng umaga, nagsagawa ng patrolling checkpoint ang kanilang mga tauhan sa nasabing lugar nang sitahin nila ang mga suspect na nagkaangkas sa motorsiklo hinggil sa kapwa walang suot na helmet. Habang nagsasagawa ng verifikasyon ang pulisya, hiningi ni Police Sergeant Abrera sa suspect na sinik ang driver license nito. Agad na kinuha ng suspect ang kanyang wallet at nagbukas nito upang kunin ang lisensya. At aksidenteng nalaglag ang isang plastic sachet naglalaman ng Siabo. Dito na agad ninuli ng mga pulis, sinik at nang sila ay kapan, nakuhaan pa muli ng dalawang silyadong transparent plastic na may mga lamang Siabo. Lumalabas na galang ang mga suspect sa pag-score ng Siabo sa isang lugar sa Emos City, Cavite. Kita mo ng kapalpakan yan. May bit-bit ka ng Siabo. May bit-bit ka ng Siabo, wala ka pang helmet. Yung po ay isang ori ng, di ba, ano ba yun? Alam mo nang may Siabo ka, pagkatapos wala ka pang helmet, ayan, nung sinita ka dahil sa helmet, pati yung bit-bit mo dadali ka. Kaya sana ingat-ingat po kayo sa mga ganong sitwasyon. Mag-helmet na lang po kayo, ayaw nyo pang mag-helmet. Di ba? So ngayon, ano mangyari sa inyo? Kalabuso po kayo. Kaya doon po sa mga walang helmet, nako, mag-ingat po kayo na magtakbo dyan sa kalsada dahil baka wala lang kayong helmet. Pagkatapos nadali pa kayo, kalabuso talagang abutin nyo dahil sa inyong kagagawan. Dahil mahirap naman kapag kinasuhan ka lang ng no helmet, baka penalty lang yan. Pero kapag nakasuhan ka ng Siabo, kulungan ang bagsak mo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Kinatawan ng mga magsasaka, magbababoy, umangat sa sorbe. Yan ang gusto ko, umangat sa sorbe. Tuloy-tuloy ng pag-angat ng AKAP party list sa hanay ng mga umabot sa 157 party list organization na nasasabak sa halalan sa Mayo base sa huling inilatag na resulta ng 3 malalaking survey at research firm sa bansa para sa 2025 top party list candidates. Ayon kay Congressman Nicanor Nicky Briones, ang tumatayong first nominee ng nasabing party list na kumakatawan sa agricultural sector, kabilang na ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang nakakuha ng agap ng paglabing isang pwesto na sa Tangiri survey pang 14, social weather station survey at pang 11 sa Okta Research. Ayon sa mga naturang survey firm na kung ngayong buwan ng gaganapang eleksyon kung saan mayroong umabot sa 25% both ang 117 AGA party list na nakakuha na ito na ng 2 sets sa House of Representatives. Isinigawa ng tugon ng Masabiri Daokta ng face-to-face interview sa mga umabot sa 1,200 adult Pilipino simula noong November 10 to 16 at 2024. Mayroon itong 3% margin of error na 95 sa confidence level. Ang mga sub-national estimates buhat sa Metro Manila, Balance, Luzon, Visayas,
at Mindanao na may umabot sa 60% margin of error sa parehong confidence level. Isinagawa naman ang survey ng Tanggirin noong Enero 8 hanggang 11, 2025 na binigay ng via mobile-based respondent application na may sample size na 2,400 participants, umabot sa 1.96% margin of error at 95% confidence level. Gamit ang quota-based sampling na ikinalat ito sa buong Pilipinas. Ang SW survey naman ay sinagawa noong December 12 to 18 taong 2024 ng face-to-face. At base sa mga voters' preferences, nagpakita ito ng malaking suporta sa AGA party list upang iangat ang antas ng mga magsasaka para magkaroon ng sapat na pagkain ang mga mamamayang Pilipino. Ayan, so yung pong binabasa, yung po ay resulta sa mga survey. Ayan, di ba? Mga resulta po yan ang sa survey na kung saan masarap pakinggan dahil lamang po tayo sa survey. Opo, pero nung nakaraang araw, binanggit ko naman, lalong-lalo na po yung mga yung sinasabing yamadong kandidato, yung pong feeling nila ay panalo na, gusto ko pong sabihin sa inyo na wala pa po kayong nabibilang na boto. Yun naman, di ba? Kaya mula po sa senatorial, sa congressman, sa gobernador, sa bukal, sa mayor, sa mga tawag nito, yung mga konsyalis na nagkakandidato, wag po kayong mag-rely sa survey. Wag po kayong magpakampante sa survey kasi sabi ko nga po sa inyo, wala pa po kayong nabibilang na boto. Yun naman po ang totoo. Ngayon, kapag kinuntan nyo po ako, sasabihin ninyo na may nabibilang na kayong boto para sa inyong kandidato, aba, kalokohan yan. Ayan, talaga naman. So ako naman po ay nagpapasalamat, dito po sa ating butihing Vice Mayor, Juan Villapuerte. At may naipost po kasi ako sabi nga po nila is throwback tayo, 2025 po ito, na kung saan kasama ng butihing Vice Mayor, yung pong dating Speaker of the House, na ito pong si Congressman Sonny Belmonte. Ito po itong 2012 pa. Matagal-tagal na at nakita po pala ng ating butihing Vice Mayor Juan Villapuerte, tayo naman po ay na-recognize. So maraming salamat po, Vice Mayor Juan Villapuerte. So yung photo na yan, nag-iisa lang po yan dahil ako lang po talagang mayroon yan. Di ba? Palakpakan po natin. Ayan, so maraming salamat po sa ating butihing Vice Mayor Juan Villapuerte. So alam nyo naman po ang ating butihing Vice Mayor, medyo personal ko na pong kilala yan. Kababarangay ko po yan, taga Santo Niño po yan. Kaya po, doon po sa mga nakakakilala kay Vice, ganun din po sa akin. So, tayo po ay talagang forever Vice Mayor Juan Villapuerte. Uy. Ayan, so doon po sa mga magsasaka doon po sa ating mga nanonood, total yung pong AGA party list, mataas na po ang boto, ay pang-11 na po siya, baka yung ibang boto nyo, ilagay nyo naman po sa ibang party list na may kinalaman din po sa usapin ng pagsasaka, sa usapin ng mga lokal na produkto na ipopromote nila sa Kongreso. So yung po ang the best, Huwag po nating kalimutan na ang problema po natin yung mga pagkain. Sa pagkainan, isa po yan sa malaking problema ng ating bansa. Maliban po doon sa usapin ng West Philippines, na kung saan talagang dapat tayo po ay magkaisa tungkol po dyan. Dahil kapag tayo po ay tuluyang pinasok ng mga inutil na yan, wala na po tayong magagawa, kundi magmukmuk na lang sa ilalim ng mesa.
Tuloy-tuloy na po tayo at mga karagdagang balita pa rin po, ito ay labas ng Metro Manila, dyan po sa lugar ng Lucena City. Lalaki nagtangkang tumalong sa underpass, nasagip ng SWAT. Nakaligtas sa tiyak na kapahamakan ang isang 28 taong gulang na lalaki na nagtangkang magpakamatay sa diversion underpass sa barangay Gulang-Gulang ng lungsod na ito dahil sa mabilis na pagresponde ng mga miyembro ng ating SWAT, ano? Yes sir, sa kasalukuyan po live po tayo sa Paranaque Net Radio, ha. At maya-maya lang sir, tatawagan ko po kayo at live po tayo ngayong alas 9:26 sir. Tatawag po ako sir, tawag na lang po kayo ulit. Salamat, thank you po. Okay, so yun po ano, at ito po ay sa lugar po ng, ito po ay sa, ayon kay Police Lieutenant Clondinis de Guzman, nakatanggap sila ng impormasyon na may isang lalaki na nakaupo sa isang beam o biga ng underpass dakong alas 5 ng hapon at akmang tatalon. Agad na inatasan ni de Guzman ang SWAT team na magtungo sa nasabing lugar at makalipas ang ilang minutong negosasyon ay nagtagumpay nilang nakumbinsi si alias Gerald na sumama sa mga otoridad pabalik sa kanyang bahay sa barangay Kuta, Lucena City. Ayan, talaga naman no. So maraming salamat doon sa mga miyembro ng SWAT. Ang ano ko lang, at yun po ay tawag nito, may problema sa hindi ba pwede na kaya lang nasa kanila na po yun. Siyempre alalayan na po yun ng CSWD, yung mga department, yung DSWD, o kung paano sila babantayan, ano. At yung pong mga nasa online, regards ko po kayo, at ito pong ating kasama sa public information na ito pong si Susan de Los Santos Vista, regards ko po kayo, at iba pa po yung mga nasa online. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay January 28, bukas po yung Chinese New Year, na sana matauhan po yung gobyerno ng China na tayo po ay nagbibigay ng halaga sa kanila, no? So hindi po tayo makamove on. Inuulit po natin na nagsiselebrate po tayo ng kapiesta, ng Chinese New Year, ng bagong taon para sa kanila. Pagkatapos, inaabuso naman tayo. Hindi tayo makamove on talaga naman, no? Di ba talaga naman, mahirap talaga. Hindi tayo makamove on. At saan ba yung isang kaibigan natin? At doon po sa ating mga kaibigan, dyan po sa Bicol region, regards po natin, yung ating mga kasama dyan. At maya-maya lang, wag po kayong mag-alala at wag po kayong mag-alaga at mag-alala at babatiin ko po kayo, yung pong mga taga-Camarinesor, mula po dyan sa lugar ng Naga, diyan po sa Pili, Ocampo, Tigaon, Guwa, San Jose, Lagunoy, Karamuan. Yung po mga kababayan natin na hindi ko po napabanggit kasi medyo, alam nyo naman, pag nasa programa tayo, talagang nakapokus po tayo doon sa issue. Di ba? Nakapokus tayo doon sa pinag-uusapan natin. Kaya kapag yung hindi ko po nababati, pagpasensyaan nyo na po at talagang hindi natin masyado nakikita yan dahil mahirap pong kapag nasa harap tayo ng camera, alam nyo naman, kailangan natin na kunting, sabi nga nila, focus tayo kung saan tayo, kung ano po ang ating mga tinatalakay. So sana po yung ating mga taga dyan po sa lugar ng Tigaon, yung pong mga, sabi ko nga po, yung kapatid ko, mga pinsanin, mga kaibigan, at dyan po sa lugar ng San Miguel, regards ko po kayo. At siyempre ang ating kapitan dyan, ito pong si Tomas Priolo, regards ko po kayo at iba pang mga miyembro ng Barangay San Miguel, yung pong mga, sabi nga po nila, yung mga barangay public official, regards ko po kayo at ganoon din po dyan sa lugar ng Tigaon, Camarinesor, sa panguna po ni Manay Cheque Puente Villa bilang municipal mayor dyan po sa nabanggit na bayan. Mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa inyo, boss. Uy. Ayan, so yun po ay kanina may tumawag po sa atin, sir, pasensya na po kayo at mamaya-maya po ay
sasagutin ko po ang inyong tawag dahil sa kasalukuyan live po tayo sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So, yung po mga kasamahan po natin mula po sa Usapang Kalye, ni Jojo Santico, yung pong Values Formation ni John Osorio, and of course, ito pong Media Patrol sa panguna po ni Jen Wander Villaren, yung pong Teleradio ni Redin Oro, at ganoon din po yung Ratsada News, Express Paranaque News, doon po sa ating mga kasama dito po sa Net Radio, and of course, sa Philippine Digital Media Society or PDMSI, sa panguna po ng inyong lingkod, at ating mga kasama sila Doc Nel Silva, Doc Edward Perez, sila Chief Freddy Lopez at iba pang ating mga kasama mula po sa Associated Director ng PDMSI. Regards ko po kayo, at ganoon din po sila Sister Elsa, sila Edward Tan at iba pang miyembro na magiging miyembro ng PDMSI. Regards ko po kayo sa ating programang Manibela ng Masa. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at kukuha na po tayo sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Paranaque mula po sa ating mula po sa Public Information Office of the City of Paranaque. Ayan, so ito po ay para sa ating announcement mula po sa Paranaque Tourism Office, Ginoo at Binibining Paranaque 2025 People Choice Awards. Tunay na maibot ang laban ngayong 2025 Ginoo at Binibining Paranaque. Gusto mo ba maging magwagi ang sinusuportahan yung candidates para sa kauna-unahang People's Choice Award? Narito ang mga mechanics. Like and follow the Paranaque Tourism Office and react their official photo, heart on your favorite candidate's photo is equivalent to 2 points. Remember, the total accumulated votes for the third wave will be added to the second and first wave of the People's Choice Award photos. Voting period on February 7, 2025 at 11:59 p.m. Mapapanood ang Ginoo at Binibining Paranaque live sa Parcalisiana City, lungsod ng Paranaque ngayong February 2025 sa ganap na alas 6 ng gabi. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Siyempre, galing pa rin po yan sa lungsod ng Paranaque sa panguna po ng City Government of Paranaque. Tingnan, nalinsunod sa Proclamation number 792 ng Malacañang Palace, diniklara bilang special non-working day ang February 13, 2025 wait sa lungsod ng Paranaque para bigyan daan ang pagdiriwang ng ika-27 ng Citod Anniversary ng lungsod ng Paranaque. Ayan, so sa darating po ng February 13, special holiday po dito sa lungsod ng Paranaque, alinsunod po sa ating gaganaping Paranaque Cityhood 27 Cityhood Anniversary ng lungsod. So, yun po ang maganda. Ang luka. Ayan, ito na po. At naalala ko po so yung pong ating lungsod ng Paranaque, ang pamalaang lungsod ng Paranaque, inuulit po natin yung pong may nangyaring hindi po maganda dyan po sa lugar, sa hospital ng lungsod ng Paranaque, sa Osparwan, ay nagbigay na po niya ng statement ang pamalaang lokal ng lungsod ng Paranaque na sa kasalukuyan po ay ongoing na ang ginagawang investigasyon dahil di umano sa namatay na bata, 10 taong gulang, na di umano po ito ay nagkaroon ng mishandling or hindi maayos na pag-aasikaso diyan po sa nabanggit na ospital naman. So doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga pumupunta po dyan sa Osparwan, at ang pamalaang lokal ng lungsod ng Paranaque ay bukas po yan sa mga reklamo ng ating mga kababayan. At inuulit po natin na ang pamalaang lokal ng lungsod ng Paranaque ay hindi po tinotolerate ang sinumang empleyado ng hospital o kung sino man pong empleyado ng lokal na pamalaan na hindi po maayos ang pagbibigay ng serbisyo sa mga taong lumalapit sa kanila. Kaya po,
kung sakasakaling kayo po ay may reklamo sa nabanggit na ospital, bukas po ang tanggapan ng Pamahalang Lungsod ng Parañaque para pakinggan ang inyong mga reklamo. At yun po sa mga ibang nare-receive natin, doon po sa mga nagtititik sa atin, yung mga nagme-message po sa atin, ay yun po ay nakakarating naman po sa ating pamalaan, lalong-lalo na po di umano doon sa mga usapin ng mga bayarin, sa usapin ng mga binibili kung ano-ano, ay yun po ay binibigyan po yan ng substance, binibigyan po yan ng halaga ng ating lokal na pamalaan na sa pamagitan po ng tamang pagsusupervise, malalaman po natin ang katotohanan kung na umaabuso nga po sila o hindi. Yun po ang malinaw po doon dahil siyempre, kung ikaw po ay may anak na nawala na ganyan lang sa ganong sitwasyon, na di umano ay hindi sila masyado na asikaso or hindi sila masyado na naayos yung pagbibigay ng gamot o pag-alaga doon sa anak na may dingge, karapatan po ninyo yan na magreklamo kayo para hindi na po ito maulit. So inuulit po natin na ang ospital ng lungsod ng Parañaque, yung OSPAR 1, ay mahigpit na pong sinosupervise ng lokal na pamalaan para maging maayos ang pagbibigay ng serbisyo sa lahat ng uri ng pasyente na pumupunta dyan, taga Parañaque ka man o hindi, kailangan magbigay sila ng tamang medikal na serbisyo o tamang pag-aasikaso dahil sila nga po ay hospital na kung saan kapag may karamdaman, dapat nilang asikasuhin at kung hindi nila kaya, dapat as soon as possible, ito po ay dalhin doon sa tamang hospital na may sapat na kakayanan para pagalingin ang pasyente. Yun po ang malinaw dyan, ha? Opo, kaya yung pong nag-message sa atin, inuulit po natin na ang pamalang lokal ng lungsod ng Parañaque ay gumawa na po ng hakbang dyan at ito po ay ongoing na po ang investigasyon dyan po sa nabanggit na kaganapan. Ayan, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:38 ng gabi. Dito po sa ating programang Manibila ng Masa on the Go, dito po sa Himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. So, inuulit po natin yung pong nag-message po sa atin ngayon tungkol po dyan sa kaganapan, yung nangyari dyan sa OSPAR 1 at yung po ay may action na po ang ating lokal na pamalaan hinggil dyan, Ayan, so at yung pong ating yung pong lugar ng Karamuan. So ako po ay buong puso nagpapasalamat yung pong admin ng Karamuan Tambayan. At tayo bukas pangalawa ay pupunta ulit tayo dyan sa lugar. At ang huli po nating punta dyan parang 2016 pa or hindi ko maalala at inaasahan ko po ngayong April baka tayo po ay makaikot uli dyan sa lugar ng Karamuan at kumustahin po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay dyan po sa lugar ng Karamuan na kung saan ang Karamuan naman po ay isa sa magandang bakasyunan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung lokal na turismo galing po dito sa Metro Manila. Regards ko po kayo. At yung po nga tumawag sa akin kanina, sir, pasensya na po kayo at hindi ko pa po kayo nasasagot. Pero pagkatapos ng aking programa, kayo po ay aking tatawagan, sir, Okay, so, at kanina po pala, nandyan po tayo sa Artise, hindi ko na po babanggitin yung branch, at nagkita po kami ni Dave Medina, siya po, si Dave Medina, isang batikang media naman po yan. Si Dave Medina naman po ay isa rin po sa pumipirma doon po sa inventaryo. At alam niyo po, yung sa usapin ng droga,
pag nagkakaroon po ng kaso, doon po sa mga gumagamit, sa mga nahuhulihan, hindi po madali ang ginagawang proseso niyan. O hindi po madali, lalong-lalo na po sa usapin ng paghuli ng suspect. Opo, may proseso po yan. At sa usapin po ng inventaryo, required po ang mga miyembro ng media. At sa kasalukuyan po ang inyong lingkod po ay naoobliga na sumama sa mga operasyon, naoobliga na sumama sa inventaryo, dahil po yan ay bahagi ng aming trabaho. Na kung saan naman, kaya po ginagawa namin po ito, dahil siyempre gusto po natin na yung pong nabibiktima ng illegal na droga, maging ito po ay user o maging poser, gusto po natin na magkaroon po sila ng pagkakataon na magbago. O dahil sinasabi nga po, lalong-lalo na po yung user, they are a victim. Victims of illegal drugs. Biktima po sila. At yun namang mga poser, bago naman po yung naging poser, sila po ay nagiging user muna. At yun nga po na kanina, natalakay nga po natin, na yung pong mga tatas na opisyalis ng ating men in uniform ay tila na-involved. So, nalulungkot po kami. Nalulungkot po kami dahil kung kami po ay tinatawagan madaling araw, 1:00, 2:00, 3:00, kami po ay gumigising para samahan sila sa operasyon, lalong-lalo na po yung usapin ng bypass. Di ba? Pagkatapos niyan, kapag kami po ay na-inventaryo, kapag sila po ay nakasuhan na, at siyempre, nasa korte na po yan, ang kaso po ng droga ay hindi po sa Metropolitan Trial Court or MTC. Ang kaso po ng droga ay sa Regional Trial Court or RTC dahil mabigat po ang penalty po nito at mabigat po ang sentensya nito, kaya po ay napupunta sa RTC. At ang mabigat po rito, yung pong mga witnesses, maging barangay official, maging miyembro ng media, sila po ay nasasalang doon po sa witness stand at kami po ay nagigisa. Nagigisa po kami ng prosecutor, nagigisa po kami ng Public Attorney's Office or PAO, lalong-lalo na po, nagigisa po kami ng mga private practitioner o private lawyer na kung saan ipinagtatanggol po nila yung mga na-involved sa pinagbabawal na droga. Pagkatapos, di ba, pagkatapos niyan, kung sakasakaling kami po ay nagkakamali, minsan kami po ay nako-contempt of court din. Kami po ay nagkakaroon na tinatawag na bench warrants o kaya kami po ay nagkakaroon ng subpoena para ipaliwanag kung bakit hindi po kami naka-attend o kaya kung bakit kami ay nagsisinungaling. So yung po ay bahagi ng aming trabaho na kung saan kami po ay nakikipagtulungan sa ating mga ahensya ng ating gobyerno and of course, ganun din po sa mga lokal na pamahalaan para makatulong po tayo doon sa mga nabibiktiman droga at ganun din po sa bibiktimahin pa rin po ng mga inutil na drug poser, lalong-lalo na ng mga inutil na drug user. So yun po ay nabanggit lamang natin para doon po sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi po kwento ang problema natin sa droga. Malala po ang naging problema natin sa droga, kaya po mula po sa barangay level, mula po sa municipal level, city level, provincial level, maging sa national level, dapat one way po ang takbo ng pamamaraan o yung mga policy tungkol po sa usapin ng droga. Maging one way po tayo para isang tali na kapag hinatak yung tali, madali mo pong mahahatak at madali pong mahuli kung sino po yung mga salarin at madali rin pong matulungan yung nangangailangan ng tulong na sila po ay sabihin po natin na gusto nilang magbago, matulungan po ng ating gobyerno. Kasi sa kasalukuyan, makikita po natin, napakaraming tinutulungan ng ating gobyerno. Nandiyan dyan po ang AIEX, nandiyan dyan ang AKAP, nandiyan dyan ang TUPAD, nandiyan dyan pa yung mga financial assistance, mula po sa lokal na pamahalaan hanggang po sa nasyonal, nandiyan dyan po di ba? Kaya po yung mga nagnanais na magbago sa usapin ng ipinagbabawal na gamot, huwag po kayo magdalawang isip, lumapit lang po kayo sa gobyerno at tutulungan po kayo ng ating pamahalaan mula po sa nasyonal down to barangay level.
Ayan, di ba? So, nagiging seryoso po tuloy tayo, no? Kasi, sa totoo lang po, yung lingkod na awa doon sa mga naawa po sa nabibiktima ng droga. Kaya tayo po ay nakikipagtulungan na sana yung pong ating mga opisyalis ng ating barangay, ng ating mga men in uniform, sana naman tayo po ay tagapagpatupad ng batas, sana naman, huwag na po nating gayahin yung pong mga eskalawag na naiimbol pa sa mga ganong gawain na talagang talo. Talong-talo po tayo pagdating sa dulo kapag pinasok po natin ang droga. Talong-talo po yun, dahil wala po tayong panalo dyan. Hindi po yung katulad ng sabong na pag ikaw ay sunerte, may pag-asa kang manalo. Pero pagdating sa droga, manalo ka ng manalo ng isang bisis. Pagdating sa dulo, knockout ka talaga. 100% knockout ka. Di ba? Ayan, so, doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:46 ng gabi. So malapit na po tayo magtatapos at yung pong ating mga balita ay puputulin na po natin at dito na po tayo sa usapang pagbati sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nasa online na tuloy-tuloy na nagtatangkilik ng ating programang Manibela ng Masa. At yung po mga nasa online na sa kasalukuyan ay hindi ko pa nababate, katulad po nitong si Janet Pascualatam at ito pong si John Harold Ibasco Padilla na alam niyo po itong si Harold, maniwala ka sa akin, may kalusugan po ito, medyo magandang pangangatawan nito. At pero ang maganda rito, lalo akong humahanga, dahil una, maliban sa sobrang sipag, masipag talaga, magaling po itong kumanta. Magaling po itong kumanta, kaya lang, ayaw niya pong ipa-discover. Kasi siyempre kapag na-discover siya, baka iwanan niya na po yung team ng setup, team ng sound system, at baka iwanan niya na po yung family ng Public Information Office ng Lungsod ng Parañaque. Kaya Sir John Harold Ibasco Padilla, yung talent mo sa pagkakanta, naalala ko nung tayo ay nag-outing, talagang pangmalakasan pala yung boses mo, pero tila ayaw mong ipa-discover nga, baka maging singer ka pagdating ng panahon. Ayan. Opo, so regards po natin, ito pong si Sir Harold Ibasco Padilla ng Public Information Office, sila Sir Ramil Obra, sila GR Tarabungco, at buong members ng Public Information Office of the City of Parañaque, sa panguna po ni Sir Mil Alipoon at ng City Tourism Office. Magandang gabi po sa inyo. At siyempre, regards po natin, yung pong City Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, Congressman Edwin Olivares, City Administrator Attorney Voltaire de la Cruz, at yung pong mga masisipag na konsyalis ng ating lungsod, ganun din po yung mga department heads of the City of Parañaque, kasama na po yung 16 na punong barangay sa panguna po ni Mr. Mar L. Jimenez, punong barangay Eva L. Olivares, punong barangay ng Vitalis Alexander Alvarez, and of course, ito pong punong barangay ng San Isidro, na ito pong si ABC President Noel Haplos. Regards ko po kayo. At ganun din po ang ating pamunuan ng Philippine National Police. Regards po natin. At ganun din po ang ating City Chief of Police of the City of Parañaque, na ito pong si Police Colonel Melvin Armontante. And of course, ang ating mga kapulisan naman, kasama po yung 8 sub-station of the City of Parañaque, mula po dyan sa sub-station 1 hanggang sub-station 8. Magandang gabi po sa inyong lahat, at kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong tuloy-tuloy na pagseserbisyo sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. At ganoon din po ang ating mga kasamahan po dito sa Parañaque Net Radio Worldwide, sa Manibela ng Masa on the Go, and of course, ganoon din po sa ating mga kaibigan dyan po sa Unified Force Multipliers, maging Parañaque Police Multipliers, at ganoon din po yung Values Formation and Spiritual Transformation Martial Group, at ganoon din po ang ating mga kasamahan na mamahayag dyan po sa lugar ng Cavite,
Pasay, Laguna, Batangas, maging dito po sa lalawigan ng Rizal, and of course, dyan po sa lugar ng Bulacan, maging dito po sa Pampanga, dyan po sa lalawigan ng Baguio, ganun din po dyan sa lugar ng Pangasinan sa panguna po ni Gerald Nazaro. Nasa kasalukuyan siya po ang ating correspondent dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, so malapit na po tayong magtatapos sa ating programang Manibela ng Masundago. Inulit po natin, ngayon po ay January 28, Tuesday, na kung saan bukas po ay holiday dahil ginaganap po ang tinatawag na Chinese New Year. Bukas po, January 29. So doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, at bago po pala tayo magtatapos, siyempre rigas po natin ang aking nag-iisang may bahay na ito pong si Miss Janet Pascua na sa kasalukuyan ay nasa online. Chop. Okay, dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong paggantabay. God bless us all. Bye-bye, Mr. Chairman. Go! The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Programs, Manibela ng Masundago, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Teleradio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Julio Santiago.
Arreglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Arreglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Espranyak News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits sa mga upunan ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Satin News, hosted by Jubel Sumalinog Vinyares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Servisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. NS Formation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Paranaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Paranaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination
to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!